Yes mga brothers, nandito tayo ngayon sa Motorstar Castillejo, Zambales para gawin ang huling serye natin sa Pantra Bikes. Yan. Bad news kasi mga brothers, wala tayong makitang stock ng Suzuki AX Force sa Subic and also dito sa Olongapo. Kaya wag na natin pilitin, 'di ba? Baka mapasma. So, ito na yung pinakahuling serye episode natin dito sa serye natin ng Pantra Bikes. Ito nga yung Motorstar Star X125. Actually, mga brothers, meron silang tatlong series o category nito. Meron silang 125, 155 and also 175cc. And nakausap ko rito yung manager, sabi niya, mabenta daw sa kanila is yung 125 na ginagawang single na pang-service and also nilalagyan din ng sidecar. Kaya ito yung marami silang stock ngayon. I think almost 20 units meron sila rito. And then may color scheme na blue, red, and also black. Ayan, makikita nyo naman dito sa harapan. Pero yung iikutan natin doon sa loob, mga brothers, pula po yun. Yun yung napili ko eh. Angas eh. So wag na natin patagalan mga brothers. Like ang aking editor, banatan mo. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Okay mga brothers, body design. I think pagdating sa laban ng Pantra Bikes in Chinese brand, yung Motorstar ang masasabi kong maraming ginawang improvements pagdating sa Pantra Bikes nila. Bakit? Yan, kita nyo pa lang, headlight LED na. Tapos napansin ko, makakapal yung telescopic port na nilagay. The same time, yung mga switches, bakal. Parang mga Japanese branded na Pantra dati na mga 90s, 2000, di ba? Ayan, makikita nyo naman, ayan. Yung RPM o yung gauge panel niya, ang ganda rin. Kompleto sa Ricardos halos yung nilagay dito ng Motorstar. Mamaya, lapitan natin yan para ma-inspection natin. Kapansin-pansin dito sa likod din, mga brothers, yung pinaka grab bar or carrier na nilagay dito ng Motorstar. Makapal, pulido yung pagkakagawa. Ito ata yung pinaka nakita kong malaking carrier sa Pantra serye natin. So, ito yon nasa Motorstar. What else pa ba? Chain guard, bakal. Up and down, meron, balot na balot. And also tinanong ko na lang yung sprocket combination sa mekaniko. At least nalaman natin kung ilang teeth ang gamit ng X125 nitong Motorstar. Mamaya check natin yan. Yung upuan, same approach pa rin, kagaya pa rin sa mga ibang Pantra bikes na makikita natin. Although hindi ko na ito tinanggal yung plastic. Kasi may idea na naman tayo dyan, pero mamaya damahin natin yan, malapitan para makita nyo, no? So ito daw na motor na to, ito yung pinakamatipid ng Motorstar pagdating sa Pantra series nila, no? And ranging ng 40 to 45 km per liter, sabi po yan ng mekaniko dito. So ngayon, wag na natin patagalin mga brothers, inspeksyonin na natin ng malapitan. Alright, so on muna natin. Ayan, buti pa dito sa Motorstar pag nagre-review ako, pinakakabit ni sir o ng manager yung pinaka battery ng motor para at least may idea tayo kung ano itsura niya, di ba? Yeah, boy. So ayan, buksan natin yung park light niya muna. Yan yung headlight mga brother. So park light niya, bilog siya pero meron siyang tatlong guhit na makikita at ito visible na visible ka nito kasi ito yung pinaka daytime running light ng headlight. Ayan kita nyo ba? Ayan, di ba? Ganda, di ba? Woo! Then, buksan natin yung turn signal lights para makita nyo rin. Alright, ayan, kaliwa, kanan. Okay. Yan. Pero sa turn signal lights, mga brothers, bulb type na siya. Hindi siya LED. Dito lang sa headlight, LED siya. So, buksan natin yung pinaka headlight niya. Ayan, ito yung low beam. Ito yung high beam. Tama ba? Ayan, so, patayin na natin. So, park light na lang itira natin. So, yung headlight niya mga brothers, nagustuhan ko kasi yung pinaka-edges niya is chrome na po, no? Nagbibigay classic. At the same time, meron siyang headlight cowling. Ito nga yung gusto kong ilagay sa na-cowling sa Rusi ko eh. Kasi nga angas eh, May forma siya, di ba? No, yung pinaka-rounded niya, no? I think this is a 6 inches. And also yung pinaka headlight niya makapal din.
Yung salamin ng headlight niya kahit plastic, quality naman, and may mga numbers dito na pumasa sa mga standards. Ayan, ito yung cowling niya, no? Itim, no? So ito sakto lang dito sa pinaka gauge panel niya. So hindi siya nakataas na gano'n. So ito parang ginawa lang, parang protection lang and also forma lang. Kung nakataas ito kasi pagka tirik yung araw, masishade niya o matatabunan niya pa rin yung gauge panel mo. Kita mo pa rin, di ba? Ito kasi hindi, pinantay lang ng Motorstar dito. Hoy! Nilagyan nila ng cuts. No? Yung turn signal lights, flexible, parehas, no? So goma yung gilid, no? So hindi basta-basta madadali o mababali kahit madaanan o maitumba mo yung motor. Ayan, safe na safe. Sabi nga Ito, safe na safe kayo. Hindi totoo yan. Then ganda rin ng pinaka bracket ng headlight, bakal, makapal, tsaka chrome din, no? Suspension niya, napansin ko, medyo makapal nga ito compared do sa iba na maninipis. And then may logo rin dito ng Motorstar, kagaya din sa Honda. Meron dyan sa ditong reflector, kabilaan niya, no? Kaliwat kanan. And then yung front fender niya, nagustuhan ko rin dahil stainless na. Ayan. So hindi basta-bastang kakalawangin niya, no? Pero syempre, punasan mo pa rin yan dahil kakapitan yan kahit paano, no? So pagdating dito sa gulong niya, gumagamit ito ng 17 inches na rim at may kapal na 1.4 lang na inches. And then yung tire size niya, 2.75 by 17 inches na tube type po ito, no? Hindi po ito tubeless, okay? Ikot tayo dito sa kabilang side. Yan, makikita natin dito yung chassis number niya o yung frame number pag nagpaparehistro tayo. Ginagawa yan. And also, maliit lang naman yung pinakabusina niya, pero pwede mo yung upgrade ng mga compact horn. Mura lang naman yan, 150. Kurang hastio. Yung chassis niya, mga brother, nagustuhan ko rin yung approach ng Motorstar dito dahil double cradle na siya. Ayan, alright. Sure na hindi ito basta-basta nagba-vibrate. Less yung vibration niya kasi nga yung setup ng kanyang frame o chassis. Etong elbow makapal din ang pintura na flat black. Of course, this is a high temp dahil tambucho ito. Yung tapakan niya hindi galvanized, naka chrome. So hindi basta-basta kakalawangin dahil may kulay ng chrome. Yung tapakan dito ng pinaka rider medyo dikit lang konti sa makina, Yun lang yung napansin ko. Dapat to in-extend nila ng konti dito. Okay. Para medyo layo ka sa makina. Tas nilagyan nila ng konting bracket dito para hindi ka basta-basta mapapasok. Pero yun yung pinaka-design ng Motorstar, Pero sana kung mai-improve pa ng Motorstar sa mga bago nilang models, And this is ito yung kakagalit na tawag. Ito yung pinaka right side na bahagi ng makina. Kita nyo naman yan. Ang ganda ng ignition cable dito, makapal. Ito yung pinaka Euro 3 nya, So this is a Euro 3 kaya matipid na rin kahit carburetor pa. Ito yung pinaka carburetor, mga brothers. Ganda rin ang kulay ng makina. Parang dating is dark silver or dark gray ang datingan niya. Okay din naman, makapal. Yung mga tornilyo na ginamit, stainless din naman. So hindi basta-basta kakalawangin. Yung etong side stand, yung ayos na yun. Haba lang Kickstart niya, madali lang i-engage at may goma, So hindi ka basta-basta madudulas pag sisipa ka. Lagayan ng langis pag mag-change oil. Alright. Dito sa gilid ng tangke sa right, makikita natin yung sticker dito ng Motorstar. Ganda rin Flame ang style. Tapos may Motorstar, tapos yung pinaka logo nila yung agila ng yung Philippine Eagle natin. And then kasama na rin ito sa top coat ng tangke, so hindi ito basta-basta matatanggal. Side pairings niya, yung approach dito is ito pa rin yung classic na side pairings ng mga Pantra bikes. And maganda rin yung pagkakapula at top coat quality. Yung sticker kasama na rin dito sa top coat. Ayan, kasama na nga. Meron nakalagay dito, Star X125HX. Ayan. Meron ditong air intake para doon sa air cleaner o air filter ng karburador. Tumutulong yan magbigay ng hangin. So dito sa gilid, bandang baba, makikita natin yung tapakan ng ating rider o back rider na sinasabi. Swing arm niya, maiksi lang naman pero maganda naman yung pagkakulay at tirada ng mga hinang. Ayun, kaliskis nga sabi. Tapos meron pa rito pinakatapalodo para hindi basta-basta maputikan yung chassis mo, makina mo dito sa bandang likod. So isa rin ito sa mga nagustuhan ko, mga brothers, yung branded niya na rear shock.
Takasago na po ang brand at good thing, adjustable po ito. Ito yung abang kung sakali maglalagay ka pa ng panibagong shock dahil magkakabit ka ng sidecar. Yan, ito na yung abang. So meron din dito ang abang yan dito ng sidecar, may butas yan. So dyan yan wini-welding eh. Tapos itong pinakatambucho niya, mahaba, flat black finish na high temp, no? Oh, so okay lang naman mahaba yung tambucho mo as long na mahaba rin yung lalagay mong muffler guard, di ba? Para safe si rider and also si back rider. May cover pa yan eh, ayoko lang alisin. Pero ganyan po siya, oh. Ayan, oh. So stainless na po yan, na hindi basta-basta kakalawangin. Maganda rin yung nilagay na tornilyo, allen bolts na rin, o allen range kung tawagin ko. Alright. Mga kaloko. So dito sa gulong, makikita natin yung drum brake niya, mga brothers. So by the way, sa harapan, drum brake din. Silipin natin mamaya pag nakaikot na tayo. Dito man tayo sa likod. Drum brake din siya, mga brothers. And gumagamit din ito ng 17 inches na rim na may size na 3.0. Yan. So ang kapal nito, I think nasa 1.6 naman yung lapad ng rim nito, mga brothers. Hindi ko mabasa. Nasa na ba? Baka nasa kabilang side. Mamaya tingnan natin. Okay. Carrier niya, isa pa sa mga nagustuhan ko dahil makakapal yung ginamit na tubo, yung mga tube, and also maganda yung pagkaka-gloss finish and welding at solido pulido yung yung mga tornilyo na nilagay, pulido stainless din, okay, no, hindi galvanized, no, hindi tinipid. Nice. So ito yung pinaka nakita kong magandang carrier o grab bar sa mga Pantra serye natin, no. Okay. And the same time, meron din siyang protection dito sa kanyang turn signal lights, although kahit na flexible na ito, no, double safety. Tama ba 'yon? So sa taillight, okay din yung approach dito ng Motorstar. Hindi siya buong pula. Meron siya ditong clear na parang may style pa ng dalawang bilog dito, no. Kala mo mukha o mata. Ayan. So yung wala nang separate na ilaw yung pinaka-plaka natin, mga brothers, umaasa na rin siya dito sa taillights, which is okay lang naman, no. Yung malaking plaka kung sakaling ilagay o ma-approve yun, tatanggalin mo tong pinaka-extension ng rear fender niya para malagay mo yung napaka-buisit na malaking plaka. Okay? Just stop. What the Oh! So yung rear fender niya, mga brothers, bakal din stainless. Okay naman, nakaasinta naman na maayos. Di pa tayo dito sa kabilang side. So dito sa kabilang side, kikita pa rin natin, di ba? May style talaga yung carrier niya, meron pang ganito dito, no. So ito dito yung mga tinatali, maglalagay ka ng mga box. Ito yung turn signal lights na dito sa left side, okay din, flexible. Ito yung rear shock dito sa kabilang side, takasago rin ng brand. Napapasogo ko. Hoy! So adjustable po ito, mga brothers. So dito, pagdating dito sa sprocket niya, ang ganda ng cover kasi ito yung mga classic approach, no. Tapos dark gray pa ang kulay, no. Bakal po ito, mga brothers, hindi po ito plastic, so hindi ito tinipid ng Motorstar. At sabi sa akin ng mekaniko, ang sprocket combination nito is 15 sa harap at 38 sa likod. Ayan. So ngayon nakasetup siya na pang patag, no. Kung lalagyan niyo po ito ng sidecar at kakargahan niyo ng mga mabibigat na kargahan o marami kayong isasakay na mga tao, advisable po palitan niyo ito ng mas malaking sprocket combination. So, lagi ko nga sinasabi nyo, pwede nyo lagyan ng 16 by 51 o 17 by 51, mga ganun po. Matataas po, 15, 45, yan po. Kasi po mas maraming ipin, mas maganda, hindi po hirap yung makina, no. Hindi naman po kasi ang Pantra more on dulo, dapat po malakas ang hatak niyan kasi pangkargahan po yan, okay. So ito, meron pa siya ditong lock ng helmet o sabitan ng helmet. Ayan, isa nga lang, no, para lang sa mga single. Alright. Side fairings na dito sa kabilang side, okay din, maganda yung pagkakapula at pagkakapinish ng kulay. May sticker din ng Star X125HX. Ayan. So ito yung side stand. Ito yung tapakan ng back ride natin. Okay din naman, no? So dito maganda, medyo nakalayo kasi nandito yung kambyuhan, no? So by the way, meron nga pala itong 4-speed na rotary, no, o sinasabi nating dagdag bawas. Ayan, ito yung center stand, mga brothers. Ito yung kabilang side ng makina. Ayan, ganda ng finish, no? Parang dark silver. Ayan. Tapos ito yung fuel cap off natin. Wala pa naman siyang laman, Ayan. So ito yung kabilang side ng pinakatangke, mga brothers. May sticker din dito ng Motorstar and also yung Philippine Eagle na logo nila. And then may approach ng parang plain sticker. Kasama nito sa pinaka top coat ng tangke. Ayan. Ikot pa tayo.
So ito yung chassis, oh. Double cradle po yan, no? Ganda ng mga tornilyo. Di tinipid. Ayos. Ito yung drum brake sa harapan, mga brothers, yung sinasabi ko kanina. Ayan. Well, may special. This is a Pantra bike. Siyempre, naka-drum brake yan eh. Yun yung mga approach talaga niyan. Okay. So ngayon, check na natin yung pinakatangke. And also yung upuan, handlebar setup niya, and also yung seat height, and also gauge panel. Okay, so tara. Okay, bago muna ang lahat, yung pinaka side stand niya, mga brothers. So tama lang naman din yung pagkakatindig ng side stand niya, hindi dapang-dapa at hindi rin naman tayong-tayo. So huwag kayong mag-worry, mga brothers, na baka tumumba yung motor nyo. And also maganda yung pasok ng side stand niya dito, pagkaka-forward niya. So hindi talaga siya matatapilok o yung matutumba. Diba? Kasi may mga side stand na alanganin eh. So kailangan mo papagrinder yung stopper doon para pumasok pa dito sa bukana yung pinaka side stand at hindi matumbang yung motor. So napaka-importante po niyan. So ito, masabi ko rito yung side stand niya, mga brothers, on the wheels, naka-standard ang setup. Okay, so check natin yung upuan. So yung upuan, mga brothers, ito pa rin yung approach ng mga ibang Pantra bikes o yung pinaka-classic approach, parang sa mga owner type na upuan, no? And also malambot. Ayoko na tanggalin yung plastic eh. Pero pwede natin tanggalin. Wala namang problema dito yan. Para makita nyo. Ayan o, di ba? Yun! May resibo pa. Ano daw to? Huwag ka daw upuan. So, ayan o. So, uy, parang iba yung leather na o upholstery yung ginamit nila rito ah. Okay ah. Excuse me. Oh! So, tara, upuan na natin. Alright. Mababa ah. Parang nasa mga 765 lang ha. Napansin ko ngayon, mga brothers, may tingkayad ako pero konting-konti lang, parang half inch lang, no? Ayan, makikita nyo naman sa ating video. Ayan, no? So I'm only 5'4" lang po kasama ang boots. So assume po natin na 5'5" ako ngayon. Pero napakaganda ng seat height ng Motorstar. Bagay na bagay po sa mga Filipino rider na mga 5'5" pababa dyan, no? Yeah, boy. So kung 5'6 ka, 5'7 ka, eh talagang gamay na gamay at lapat na lapat ka rito sa motor na ito. And then yung pinaka seat cover niya, nakamaong ako ngayon, makapit naman. Although may kanto siya, pero hindi ko yun nararamdaman kasi malambot yung foam na gamit dito ng X125. So okay na okay. So ito yung pinaka ibabaw ng tangke. Ito yung bukasan, no, kung magpapagas ka. Ayan, ganda rin ang kulay. Ano na to? Parang magaspang ang kulay na matte. So okay lang naman, no? Hindi basta-basta kakalawangin. So ito yung handlebars, mga brother. Handlebars niya is masasabi ko na mid-rise. And also meron ditong bakal to support ng handlebars niya, no? And in turn niya, okay, pagkakasagad. Ayan, and also yung suspension niya, chinecheck ko. Okay naman din maglaro dito sa harap and also dito sa likod, no? So mas lalo siguro to maganda yung play nito pagka pinapatakbo mo sa daan, no? Pag nalulubak mo na. Pero maganda yung suspension niya. Masasabi ko na hindi ganun katagtag. At isa pa sa mga gustuhan ko rito, brothers, ito yung mga switches dito na nilagay ng Motorstar. Bakal na. Kagaya sa mga Japanese brand dati, ayun, no? Parang sa TMX 155 lang, di ba? Hoy! Tapos yung handle grip malapad din and also tama lang naman yung lambot at meron din siyang kunat. So ito yung left tsaka right. Ayan, nasa pinakataas. Yung busina nandito sa ilalim and also yung low bin at saka high bin ng ilaw nandito sa pinakailalim. So iba lang yung configuration niya. Okay din yung brake lever niya. Kurog hastil. Oh, so hindi pa nasi-set up itong clutch niya, oh. Brake lever tuloy. Rico, bakit? Yung pinaka-clutch lever niya hindi pa nasi-set up pero mahalambot ng pisil-pisilin o piga-pigain. And also meron ding cover para hindi basta-basta marumihan. Punta naman tayo sa gitna, mga brothers. Nagustuhan ko rin dito yung approach ng Motorstar dahil dito sa baba yung sign. Yung left, nandito sa kaliwa, which is yung mga lalaki. Yung right, mga babae, laging tama kahit mali na sila. Alright. May bumbero. Okay, bumbero o ambulansya. Oh! Dito yung susian. Ayan, oh. So, nagilaw siya ngayon. So, nandito na rin yung pinakalock ng manibela. Ayan. So, okay lang naman yun din yung susi. Ordinary lang naman. So, pag panik dito sa taas, makikita natin yung dalawang rounded niya na gauge panel. Dito sa kaliwa, nandito yung speed meter niya na sagad ng 160 and also nandito rin yung trip meter. Sa kanan naman, makikita natin yung RPM ng motor and also yung gear indicator nandito sa baba and also yung fuel gauge niya. It lets you know kung empty or full ka na.
sa gasolina. Okay, so dito sa kanan, makikita natin yung pinakapatay ng ilaw niya baliktad. Oh. So nandito sa kaliwa mag-i-start, no? Park light and also yung headlight niya. Electronic start, ito. Ayan, so hindi mag-i-start dahil wala tong gasolina, dahil bago pa to. Ito yung brake lever sa unahan. Okay din naman kahit di pa na-adjust. Ito yung throttle niya. So okay din. Okay naman piga-pigain kahit hindi pa rin ito na-adjust. So lahat ito is naka-factory default o factory settings pa lang. And malapad po yung handle grips na ito na may tama lang ang lambot at kunat. Ayan. Sa mga brothers, kung mag-i-inquire kayo dito sa Motorstar Castilleo, Zambales, pakikilala ko po sa inyo yung mga nagwagwapuan at naggagandahang mga stock nila. Sir, name po? Ramil. Ayan po si Sir Ramil and also yung dalawa nilang ma'am. Name po ma'am? April po. April? As may April, tas ma'am? Leslie po. Leslie, ayan. So, single kayo. Ay, joke lang. So sila po yung mag-a-assist sa inyo pagka nag-avail po kayo dito ng motor dito sa Motorstar Castilleo, Zambales. Again, salamat mama and sir. And shoutouts po sa inyo. Okay po. Bye. Have a great time. Oo nga pala mga brothers, kung naghahanap kayo dito sa internet ng mga motorcycle parts, accessories, and motorcycle gear, maaari nyong bisitahin ang mga motorcycle shop na pinupromote ko dyan sa Lazada. Make sure you have a Lazada apps and account para maka-order kayo at COD naman yan. Hanggang sa muli mga brothers, ako po si Ark ng Short Moto. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ride safe and cheers!